Kinumpirma ng puting ahas ng controversial na vlogger na si Maharlika na di umano'y naghahanda na ang pamilya Marcos ng kanilang pagtakas paalis ng Pilipinas. Ito'y matapos mapag-alamang kumbinsido na ang mga unipormadong kapulisan at militar sa pagiging bangag ni Pangulong Bongbong Marcos. At dagdag pa dito ang malawakang korupsyon sa Marcos administration. Tila tama nga ang naging pahayag noon ni dating Pangulong Duterte na magagaya si BBM sa kanyang yumaong ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na napilitang tumakas sa bansa dahil napatalsik sila sa Malacanang, bunsod ng people power. Kabado na di umano ang palasyo dahil anumang oras ay maaring lumusob na ang militar at ang sambayan ng Pilipino at hihilahin si BBM palabas ng Malacanang. Kaya naman, uunahan na di umano na mag-asawang Marcos na tumakas bago pa ang kanilang tuluyang pagbagsak sa kapangyarihan. Komento pa nga ng ilang dismayadong netizens, dapat hindi sila i-exile, ikulong silang lahat once na nagregroup tayo at i-freeze lahat ng assets nila. From BBM down to corrupt congressmen and corrupt government agencies, secretary and undersecretary at mga bawat kasabwat na civilians. Lahat ikulong, tapos i-death penalty. Lagi ko pong panalangin na sa 2025 ay si VP Sara na ang presidente ng Pilipinas. Hindi na dapat magtagal pa dyan sa administrasyon ang mga adik. Masyado ng kawawa ang Pilipino sa ginagawa nilang pagnanakaw, pakikipagsabwatan sa mga sindikato ng droga at smugglers. Para sa akin, huwag paalisin ng Pilipinas. Lahat ng mandarombong na yan, paalisin sa pwesto pag nakaalis na kulong agad, house arrest. Investigasyon agad-agad, lahat sila walang pipiliin kahit yung House of Representatives. Pag napatunayan at sure na mapatunayan, kulong sa normal na kulungan tapos gawa agad ng batas, death penalty. Saka isa lang mga yan, sabay-sabay. Ubos na ang pera ng bansang Pilipinas mga kababayan. Nasa na kayo? Tapos hindi pa kayo nakikiisa sa sulong ng mga protektor ng mga Duterte. So napag-alaman natin na, di ba, kagabi, kaya ba yung the other night, kasi kagabi di tayo nakapag-vlog at nagkaroon ako ng party with friends, na mayroong mag-aaklas. Di ba? May mag-aaklas at abangan-abangan natin yan. Pero kanina umaga dito kasi madaling araw na ngayon, ay meron na naman tayong natanggap na balita. Ano ba? Ano bang gusto nyo? Sabi ni Tata Aninyon, forced exile or voluntary exile or gurgur. Napag-alaman natin, ayon sa ating informante, which is magandang balita na pinaghahandaan na ni Bangag ang kanilang exile. Ayon sa puting asa, ramdam nila na itong mga grupong ito, hindi ko sasabihin kung sino itong mga grupong ito, basta mayroong mga magaganda, maaalindog at matitipuno, ang mga bruskong handa ng tapusin ang kadyutahan ni Lisa Tanas. Sabi ko nga, mga kababayan, effective ang lahat ng ating pakikipaglaban. Right? Ano gusto nyo? Forced exile. Okay? Okay. Medyo hindi ko lang okay. Sige. I don't know. Lumit ako. Parang ganito na lang ako sa screen. But importante, nakikita nyo ako, di ba? So, pinaghahandaan nila ang pagpapatalsik sa kanila. At ang malungkot, yung mga bagmen nila ay, noon pa naman ito, hindi na ito actually bago. Pinupwesto na ang pera ng bayan para sa kanilang pagtakas sa Pilipinas. Kaya nga, di ba, ang budget, without explaining to you, the 6.325 trillion budget for national budget for 2025 ay pipirmahan na daw ni Bangag sa Atrenta, sa Rizal Day, nang hindi nagpapaliwanag sa inyo na mali ang ginawa nila sa pag-zero budget ng PhilHealth, sa pagtapya sa Department of Education budget, at dito sa military. Well, gising naman na yung mga brusko natin. Shout out sa inyo mga brusko. I love you guys. Now I can say I love you right now. Balikan natin ang pangyayari. Dahil ayon sa ating mga palangga, okay, ating mga palangga na mga juting jahas, kumbinsido na sila na adik talaga ang kanilang Pangulo.
Pero, bago tayo magpakumbinsi sa inyo, balikan muna natin ang mga balita. Mangyari sa'yo yan. May drug Sandali. addict. May drug addict tayo na presidente. Yan. Ako, Balita yan. Mr. President, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita Na adik. laban ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako maghingi ng tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibility sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Adik. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Okay. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Okay. Doon na lang muna tayo. Binabalikan lang natin, mga palangga, dahil ito ay mga napag-usapan ng mga matitino, brusko noong isang araw.